Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday, March 3, 2025. Ayan. So, finally, nagkaroon din ng bounce yung market natin. Pero grabe yung buhusan ng Friday, di ba? So, 3.4 billion yung lumabas last Friday. And then, ini-expect ko kahit 1 billion man lang bumalik sa market. Pero, konting-konti lang po yung bumalik dito sa market. So, nag-close tayo 0.65%. So, pinasang awa 6,037.19 and meron tayong maliit na net foreign buy. So marami naman nag-jump sa mga stocks natin, kaya lang konting-konti lang. So meron siyang 293.79 million net foreign buy dito sa market natin. So buti pa sa crypto, di ba? Lakas ng ano eh. Sipa ng crypto from 86K nag 90 plus kaninang umaga o kagabi, madaling araw kasi merong announcement si Donald Trump tungkol sa mga cryptos natin. Parang may governance yata siyang gagawin. So, lumipad yung mga cryptos natin. So, yung US market, alam ko okay din yung closing niya. Okay din ba? Yung closing nila nung Friday. So, mamaya silipin natin kung ano yung closing niya. Pero siguro mukhang maganda yung trading mamaya gabi dito sa silipin natin. Hindi ko napansin eh. Dito sa US markets natin. Okay. So, maraming pumitik na stocks, kaya lang hindi kasi laki ng mga lumagapak nung last Friday. Kasi kung titignan mo, yung galaw nga natin last Friday, doon lang sa ano eh, sa last minute, nagkabusan dito sa market natin. Kaya nga, expect ko after ng rebalancing, magbabounce din ng maganda yung stocks natin. Pero parang tipid na tipid yung bounce natin. So, tignan natin bukas kung mas maganda yung galawan. So, anyway, meron naman mga pumitik na stocks for today's trading. So nauna itong si PNB, grabe yung tore nito, no? Yung alaga natin si Plus palaglag na. So si PNB nag-up siya ng 14.3%. So medyo marangkada yung price action nito. Silipin natin kung end of the day, no? Nangyari yung pagpitik sa kanya kasi nung umaga malakas na siya, mga 8%, 10%. So pabalik-balik lang siya doon. And then siguro bagong pre-close saka siya pumitik. So meron siyang 3.22 million net foreign buys. So taas bigla ni PNB natin. So after kasi noon, bago pumitik yung stocks natin na to, nagkaroon na rin siya ng declaration ng dividends. So meron siyang 4.26% na paparating na dividendo. Ayan. Congrats po yung mga merong PNB, another high-flying stocks. So speaking of dividends, batula si SEC dito. So pumangalawa itong si LTG, si SEC kasi medyo pangit daw yung ano yung earnings niya. So pumangalawa si LTG natin 1.55% lang yung galaw niya pero matagal na rin siyang nag-uptrend. So meron siyang 6.21 million net foreign sell. And then C plus, ayan, hindi na talaga kaya. So negative 3.31%. Medyo mainit yung balita ng mga ano eh, mga yung Pogo natanggal, di ba? So niyayari naman yung mga ano, yung mga internet gamings kasi nagbago daw lang ng yung mga Pogo nag-switch lang sa ano sa from ito parang si Plus yung business na ginawa nila yan. So hindi nila siguro ma-identify kaya nagiging mainit yung mga gantong negosyo online gaming. So negative 3.31%, meron siyang 2.45 million net foreign buy. Tapos sa ayan, benefit si SM sa bounce for today's trading natin, nag-up naman siya ng 5.26%, 69.79 million net foreign buy. Meron naman, kaya lang konti-konti. Tapos si SCPN, nag-bounce na siya 2.23%, hopefully double bottom. Meron siyang 2.2 million net foreign buy and Bloomberry umakit din. So nag-up siya ng 5.64% and meron siyang 2.61 million net foreign sell. Okay, so silipin natin mamaya yung mga nag-bounce na stocks. So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin as usual. Yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market due diligence lang po. Okay, so and then please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group kung gusto mo ng guide sa trading sa market. Hopefully, ito yung sign ng reversal pero hindi pa masyadong convincing eh. Tingnan natin for the coming few days. Yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual na viewers natin, mga sample reviews sa market, sample trades.
basic indicators, technical analysis. Nag-oversold ba tayo nung ano? Hindi pa naman, no? Nung Friday na galawan natin. Fundamentals, yung mga risk management plus yung mga basic na learnings po natin dito sa market. And then sa crypto, paalam mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to na YouTube channel. Gagawin natin yan kapag full-time YouTuber na tayo. Tapos sa social media, follow mo ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader or dito sa ating Facebook page. Pili ka na lang po. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. Tapos sa Twitter, andito na yung pinakasama rin natin. So may Why Property Stocks Code Rally. Ayan. So may good news sa property stocks si ano, Ma'am April. Kaya lang si Ali pabagsak pa rin yung ano eh, yung price action natin. So yung summary muna, nakita ko na yung summary. Hindi ko ba refresh natin siya? Hindi ko ba na-repost? Alam ko na-repost ko na siya eh. So, tignan natin. Ayan. So, dito na. Okay. So, based dito sa galawan, malit lang yung bounce. Very, very minimal lang yan kumpara sa 3.4 billion nga na lumabas sa kanila sa market natin nung last Friday's trading. Pero okay na napagtyagan na natin kasi nag-bounce naman kahit pa paano yung ibang stocks. So, meron siyang 293.79 million net foreign buy. Ayan. So, net foreign buy siya. Pero may mga tinamaan pa rin dito. Nung umaga, malakas siya eh. More than, about pa nga tayo ng mga 1.3 o 1.4% sa galaw natin. Pero nung pre-close, yun nga, nag-close tayo ng 0.65%. Ayan. So, mahina pa rin talaga yung markets natin. So, ang pinakamalakas holding firms, nag-up siya ng 2.9%, gawa yan ni SM. And bumawi na rin kahit paano yung ating mining and oil. Nag-up siya ng 1.15%. So, tinamaan si industrial, negative 0.74 at saka si services negative 1.38%. Okay, so basahin na lang natin itong article ni Ma'am April Tan mamaya. Foreign funds bought. AUB, BPI, China Bank, Alter FPH, EMI, GSMI. So yung talaga labanan sa crypto ano no, by the dip yung galawan. Kaya lang yung dip niya minsan hindi matansya kasi umabot siya ng 4%, minsan 10%. And then nagbo-bounce din siya after few days. So GSMI, AC Costco, BMW Globe Converge at saka si Macro Asia. So binenta Banco de Oro, Metrobank, Security Bank, ASEN, AP, sa CPNB. Wala dito. Ayun na yan. So nag-foreign buy siya. CNPF, DNL, FB, Aboitiz, AGI, JT Cap, Ali Airits, DDMPR, TEL, ICT at saka si Bloomberry naman natin. Security Bank Post net income, ayan, baka sunod na to, up by 23%. Kasi si PNB, lumalabas, okay din naman yung ano, yung pinaka-earnings natin sa kanya. DNL will cut its 2025 capex to around 1 billion peso. Kaya medyo lumagapak to ng ano, malakas nung ano Friday. So in closing natin, medyo balance naman siya, no. So Bloomberry ang nanguna sa lista natin 5.64% followed by SM 5.62, Converge, nag-bounce si Converge 5.56%, SMPH 3.14 o GGS 2.9%, AGI 2.46. Kailan tinamaan si Monde pala oh? Ito pala yung binuhusan no. So negative 7.15%, IRITS tumaas ng Friday tapos binagsak ulit ngayon Monday 3.19% loss, ICT minus 2.8, Banco de Oro minus 2.3%, and JT Cap negative 1.38%. Okay, so yun yung mga galawan natin. SM, ano ba sabi dito? Inline, 60 billion buyback. Ayun naman pala eh. Ayan, laki. So yan na yung pinaka-catalyst natin kung bakit nag-jump ng 5.26% si SM. Ang laki niya, no? 60 billion yung buyback na gagawin niya. So, kailan tanong ilang taon yan na gagawin niya? So, going into 2025. So, ang fair value estimate niya is 1,000 pesos. Ano ba yung current price ni SM natin ngayon? Ayan. So, maganda yan. Good news. So, Raslag receives the certificate of compliance from ERC. SM launch 60 billion share buyback. So, yan na po yung catalyst. Bakit siya umakyat? LTG, ito naman yung catalyst natin sa kanya. Records net income na 28.92 billion and then nag-up siya ng 14%. Robinson to build Grand Summit Panglao in Bohol. Si Mirara, naku, ewan ko lang kung maging negative ano to. Earnings of 19.6 billion. Ang laki pa rin naman. Kailan down siya ng 30%. Pero kumita pa rin siya.
Yan, breaking yung mga cryptos natin. Nag-up pala si XRP ng 30% sa 2.8. Parang 15% lang yung nakita ko na galaw niya ngayon. So Bloomberry saw a 10% drop in stock price following concerns over Thailand's plan to potentially legalize casinos. Bakit naman? Investor apprehension regarding increased competition. Okay. So marami daw siyang kompetensya. Minor gains as China February Manufacturing Purchasing Managers Index, PMI, reports highest, tama na, highest reading since 2024. Ali, so net income up ng 15%, kailang price action ayaw gumalaw. So si Mirara, medyo mahina yung earnings niya, pero bilyones pa rin naman. Okay, so ang inabangan na lang natin, syempre, di ba? Yung mga ka-dividendos natin. Okay? So IBC, DNL, may bad news, no? So Densoy influence in dito CMA is fading as Singapore-based Summit Group steadily takes over. May buyback na naman ba? Ayan, baka meron na naman siyang buyback. Kaya pala pinag-usapan kanina si dito natin. Pero ano lang, 2% lang naman yung ginalaw niya, no? So for year 25 is going to be a year of great uncertainty. Is important to remember your plan. Emirates with strong momentum. The injection represents massive uptick of Emirates gross leasable area. Okay, so para sa mga REITs. SM, so target price ni SM is ni Philstocks is 860. So 765 siya. Pero ang sabi niya, Nicole, nasa 1,000 pesos. So technical siguro to, no? Technical yung target na 860. Okay, so US, maganda yung futures niya kanina. Hindi ko nasilip yung ngayon. The buyback program sounds massive, but it represents only about 6% of SM outstanding shares. Malaki pa rin yan. Malaki pa rin yan. So, makakatulong yan sa price action. So, MREITs, Q4, income surge 37%. Double Dragon has appointed Sia as Vice Chairman, SPNEC. Pumitik din to kanina, no? Secured 150 billion yung nangunguna tayo. 150 billion 15-year loan agreement. PLDT confirmed the termination of negotiations with CBC Capital. DNL earnings rose 2%. Robinson, yung panglaw niya, no? Ito yon. Tapos si LTG is nag-grow siya ng 14% para sa 2024. Okay? So, good yung business ni LTG. Cardano, nag-up siya ng 60% kanina. Okay, Upson, lumipad ng 12% ng Friday. Crypto spikes as Trump discusses strategic reserve ahead of White House Summit. Ayan, so gagawin niya currency reserve ang crypto. So, kaya umaarkada na naman yung mga crypto stocks, crypto coins natin. So, SM approved 60 billion share buyback. Okay. A-REITs, binawi na rin niya yung 4.9% last Friday. And then, maganda nga yung closing ng US stocks nung last Friday natin. Okay? So, patalastas ulit yung ating Patreon. So, tama-tama po kay start ng March yung mga gusto sumabay sa trades natin at saka sa mga ginagawa natin during this time. So, may learning side dito. Sali lang po kayo sa Patreon channel natin. Okay? So, hopefully makadali tayo marami sa reversal ng market. Okay, so alisin na ba natin yung hindi ko muna tatanggalin yung yung 5,800 kasi may pabugso-bugso pa rin kasing pag-drop si PSE and mas marami pa rin naman yung net na sellers dito sa market natin. Okay, so medyo nauntog pa rin tayo and hindi ko inaalis yung double bottom na inaantay natin dito sa 5,800. So ganun din naman yung makikita mo dito sa RSI level ng buong PSE, yung mga blue chips natin is medyo mahina kasi below siya ng RSI 50 level natin. So anyway, good sign. Nag-bounce naman siya kahit papano. Late nga lang, 293.79 million and nagkap tayo ng 0.65%. So kaya may mga buhos-buhos pa rin to kung hindi babalik yung nabilang natin na 3.4 billion. So anyway, hopefully mali nga tayo. Sabihin natin na hindi na mag-double bottom. Pero kailangan ng Dow G ni PSE para ma-shake out na talaga yung mga weak holders sa market natin. Okay, so tingin tayo dito sa mga winners.
PNB, so ito lang nakita ko sa kanya yung dividends. Meron siyang special dividends, so sukatin natin yan mamaya. NRCP, umrangkada din to. So nag-up din siya ng 11.4%. Tapos si, ano to, MFC, 9.35. May mga pumipitik ni na hindi natin alam, no? So, ayan, ang binalik ni Robinson, so 6% nag-up siya. Si Bloom, 5%. Converge, 5%. So, binalik din niya. Si Ma, ayan, nawala ng volume si Ma. At tapos si MRC ba, nagparamdam, oh. Ito na ba, reversal na ba ito? 4.48. Upson, walang volume. SPNEC, ayan, matuloy na kaya breakout ng alaga natin. 3.6%, SMPH, 3%, GGS, okay, nang bounce ulit. 2.9 si dito, mga kadito na ticks, nauntog siya, oh. 2.61%. Ayan. So, sino pa? SCP, pag-usapan natin, 2.23%. Okay. So, sa mga losers natin, sino may volume? 7-Eleven. Yun, oh, pabulusok din si 7-Eleven. -7%. Monde, anyari sa'yo? -7%. Macro Asia, 7% drop. Tapos si ABA, -6%. Bumibigay pa rin yung ibang mga stocks natin. No? PHA, wala masyadong volume. Sino pa? Hanap tayo may volume. FLI, -4%. Ginahin din niya yung bounce niya nung Thursday at saka Friday. And then si Plus, ayan, nag-Dow G. Pero pangalawang Dow G, no, mababa siya, may gap down. So, not a good sign. -3.3%. Okay, so maraming nag-drop sa mga movers natin last time. Okay, tingnan natin bukas kung meron ulit pasok na foreigner sa market. So, tingin tayo dito sa global market. Okay, so mukhang berde ulit mamaya. So S&P Futures 0.32%, Dow Futures 0.2, Nasdaq 0.46%. Okay, berde lahat ah. Ayun, US ng Friday, European stocks, berde. O Korea, nangyari sa'yo? -3.91, Taiwan -1.29. Mix tayo, no? Okay, mix. Okay. So, mas marami lang ng konti yung berde. And then, si crypto natin, profit taking na to, no? Kaya red yung mga candle. Pero pumitik siya kagabi. So, Bitcoin is up ngayon 7.46%. 92K, Ethereum 2.3K, 4.69 XRP, nangalahati na. So, 2.6, so up rin siya 16.7%. Ito si ADA, 43% pa rin hanggang sa ngayon. So, na-mention kasi daw ni Trump tong si ADA. So, Dodge 5%, mukhang may future yung crypto at 1.2% si Shiba natin. Kasi yung ginagawa ni Trump, although nakaka-hype, nagkukos ng hype sa mga crypto, pero may plan siya, di ba? So yun yung bottom line doon. Kaya siya pinapasok ng mga traders. Okay? So pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Okay, so unahin natin si PNB. Dito sa listahan natin, lumipad bigla yung yung price action natin sa kanya, silipin natin sa 5-minute chart. Hindi siya binomba, no? Talagang siya eh. Sa umaga lang siya binomba, pero pagdating ng pre-close niya, tamang tamang galaw lang siya. So malakas talaga yung uptick ng galaw natin sa kanya. So dumiretso, nag-up siya ng 35%. Parang penny stock si PNB natin. So net foreign buy na 3.22 million. So bukod sa maganda wala dito yung earnings niya, no? Maganda yung nabasa ko na earnings nitong si PNB natin. And then meron pa siyang pahapyaw dito na announcement February 28, no? Yung Friday yung announcement pala niya. Ayan, so meron pa siyang 4.26% na dividend. So malaki din yan. So dahil sa lakas ng sipa, nag-overbought kagad yung stocks, pero matagal na siyang no, nasa bullish side ng market natin. Okay, so siya panalo. Yung alaga natin na si Plus, bumalik ko na yung price action niya. So meron din siya mga ups and downs, no. Meron siya mga ups and downs, pero yung price action niya, pinaka support niya dito sa MA 100, pero hindi na after niya magkaroon ng breakout dito sa 33 pesos. So ito na lang gagamitin ko na support. Tama ba? Support, and then ang pinakamalapit na resistance is dito sa 39 pesos. Ayan. Tingnan natin bukas kung meron pang igagalaw si PNB kasi maganda naman yung pasok ng volume ang malakas no.
So, binomba siya last time and then dinagdagan ulit ngayon. So, 94.71 million. Traded value, so malakas. Kailangan watch out na lang. Overbought na pala. So, 14.35%. Okay? So, congrats. So, sino ba yung next na bobombahin na ano? Saglit lang silipin ko si ano, Security Bank. Nako. Pero maganda yung ano, lumabas na earnings yan. Tingnan natin kung sino yung next na bobombahin na mga stocks naman natin. Okay? So, ganyan na lang muna, 39 pesos. Medyo exaggerated na yung galaw niya. So, ang sign lang naman na mahina siya last time is meron siyang Dow G na lumabas. Ayan. So, wala pa naman. Tingnan natin. Mali mo, babot pa ng 39 pesos. Okay? Congrats. At saka dun sa mga papasok para sa dividendo. Next, so dahil dividends ng usapan, di ba? Maganda yung earnings ni ano ni LTG. Lumabas na dito, 13% yung annual niya. So maganda naman siya, nag-gap up pala kanina, no? So 1.55%. Kailang wala masyadong tulak. So minus 6.21 million. Pero bullish nga din. Ayun, puro bullish yung ano. Manakikita natin yun, bullish yung RSI levels natin. So meron ba tayong close na gap? So, ang pinakamalapit na resistance niya last time is around dito sa 12.36, which is possible ba? Possible naman siguro, no? So, hindi naman siya ganun ka, ano, kabilis gumalaw, pero malakas yung, ano, yung uptrend ni, ano, ni LTG natin. So, tingnan natin kung maabot siya dyan for until March, no? Dito sa 12.36. Pero siguro maraming nga nag-aabang kung meron siyang ibibigay na dividends. So last time, ang mga dividendo niya is February. Ayan. Pero wala siya ngayon, no? February. Baka meron na rin kasi March. Kapapasok pa lang ng March. Ayan, tignan natin. Baka yun yung inaabangan ng mga traders natin sa kanya. Okay? So okay lahat ng indicators, uptrend, bullish RSI, and then bullish, nag-bullish na rin yung itsura ng MACD formation ulit natin. Okay? Next. Naku, yung alaga natin na si Plus. Laki na nang nawala sa atin dito saglit. Nahuli kang tingin na sa 70% na yung alaga natin Pero ayan, so more than 10% na. So nasa 60% na lang yung ano, yung hawak ko dito. Okay, so very bad no kasi puro gap down yung nangyari sa kanya. So buti na lang merong sumalo 2.45 million pero drop tayo ng 3.31%. So ito yung first na support na na-establish niya after na magkaroon siya ng mga peaks. Ayan. So parang PNB din naman, no? Kaya lang wala siyang kasi lakas na uptick kagaya ni PNB natin. Ilang percent ba to last time? 13%. Pero ilang 2 weeks bago niya natin yung ano. And then ngayon, binalikan na rin niya yung support niya. So nanganganib ma-breach yung ano, yung RSI level natin. Hopefully mag-bounce na lang tayo. Ito yung best time para mag-bounce. Pag hindi, lulusot ulit tayo dito sa 31.34. And then, ang pinakamalakas na support last time. So, dito naman pinapakita niya MA20 kaso na-breach na. So, ang next na pinakamalakas is either 50 or 100, no? Yung 50 chart niya, ayan, so meron siya dito 50. Kailang medyo malayo pa. Okay, so tingnan natin. Hopefully mag-bounce siya. Mag-bounce na siya for the coming few days. Okay? So wala. Nauntog na tayo dito sa ano, 38 pesos. May init kasi yung ano May init yung chismis doon sa ano may mga nakikita tayo na ano, yung mga inline na internet ba? Gaming is medyo mainit na rin. Okay? So, abang natin yung balita na yan. Next, SM. Okay, so yun nga, yung 60 billion share buyback. Tingnan natin kung makatulong sa mga stocks natin. Kaya din siguro umakyat siya, no? Kahit pa paano. SMPH. Kaya lang pangit din yung chart niya. No? So, SM yung maganda. Kasi meron siyang konting breakout dito sa yung trend niya, nandun pa rin siya sa ilalim pero may konting breakout sa MA20 na untog. Sakto pagkakauntog niya no dito sa bandang taas natin. Okay? Pero good sign, good sign. So hopefully makabalik na siya dito sa bullish level ng RSI. Kasi yung pinaka-RSI natin is nasa baba. So malit lang yung net foreign buy. 69.78 million net foreign buy and option of 5.62%. So good sign, tingnan natin for the coming few days. Next, SCP, marami yata nakabantay dito. So, pang triple bottom na natin kung sakali pala
dito sa malapit sa MA20. So tignan natin. Pero parang mahina pa rin, no? Si SCP natin. Wala yung momentum. Napunta dito kay NRCP kasi nag-up siya ng 11% si SCP na wala. Ayan. So, anyway, medyo bad pa rin yung mga candles natin sa kanya. Biglang nag-ano siya, no? Nag-transform from bullish to bearish yung condition natin. Lumalabas tuloy parang head and shoulders eh. So, tingnan natin. Hopefully, hindi ma-breach yung MA100. Pag wala yan, ako, sideways na naman. So, 2.23% na gain and 2 million net foreign buy. And then lastly, si Bloom. So, finally, nagtapos na naman yung short-term na pag-ukay niya. Pero bearish pa rin. So, at least meron tayong mailalagay na support dito sa 3.17. Kaya lang sobrang hina. Hina pa rin talaga. Oh. So, masyado malayo yung MA100 no. So anyway, good sign, 5.64%. Kaya lang, wala pa rin siya kasing foreigner. So makikita mo din naman dito sa RSI natin. So sobrang bearish. So hindi mo lang mag-RSI 30 no. O RSI 36 na siya. Ayan. So super bearish yung stocks natin na to. Tapos lumalabas hindi pa maganda yung mga earnings ni Bloomberry. Okay? So, yun na lang muna. So, tignan natin kung tamang ba yan. Pakiramdam lang muna ng mga foreigners kasi malit lang eh. 293 million net foreign buy lang siya eh. So, hindi pa rin tayo masyadong kampante kasi yung itong huling labasan eh 3.43 billion, di ba? Yung lumabas na foreign sa market natin. Okay? So, careful na muna. Nasa bear side pa rin naman tayo ng trend ni PSE natin. Okay? So, yun na lang muna yung ating review. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Klawi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po tayo bukas.